Eto, pakinggan nyo mga kababayan ang sabi ni ni Nino Barsaga, ni Cap Nino Barsaga dito po sa kanyang pinsan na si Kiko Barsaga. Eto, pakinggan po natin. Ay, o nga pala kahapon, kagabi, ano nangyari? Sa Maymol Power. Sa people power kuno ni Kiko, oo, ni Congressman Kiko Barsaga na tangap bobo, na miyaw-miyaw na pinsan ko. Ano nangyari sa panawagan ng people power? Di ba? Ganyang kamangmang. Nawawala kasi yung signal. O abnormal. Kasi, Congressman Kiko Barsaga na tangap bobo, na miyaw-miyaw na pinsan ko. Ano nangyari sa panawagan ng people power? October 12, people power. October 13 tayo ngayon. Si Pangulong Marcos pa rin ang Pangulo ng ating bansa. Tama! Yan yung sinasabi natin mga kababayan na ilang beses na ba silang nag-try? Ilang beses na ba nilang sinubukan patalsikin si PBBM? Yung EDSA Shrine, Maymol Power nila, nagtagumpay ba? Ilang araw silang pabalik-balik doon. Ano ang naging dulot mga kababayan nung kanilang Maymol Power doon sa EDSA Shrine? Pinabaho lang ng mga didisit na yun yung lugar. Kasi nga, after nung Maymol Power nila, kung bababa kayo doon, maaamoy ninyo yung lugar, halo-halong amoy na. Naando doon yung amoy palot, amoy ebak, at kung ano-ano papasintabi po doon sa mga kumakain. Diba? Tapos ngayon mga kababayan, ang balak na naman ata nilang pabahuin, yung Forge Park Makati. Di ba kayo nahihiya? After ng rally ninyo, pinababaho nyo yung lugar. Diba? So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ito nga yung pinakamasaklap. Ilang beses na po nilang inattempt yan. Yung mga nagpondo dyan, siguro, palugi na. Dahil nga ang laki ng gastos nila. Walang nangyayari. Si PBBM at si PBBM pa rin po ang presidente. Kasi nga, ang tao po ngayon mulat na. Alam ng taong bayan kung ano po talaga, kung sino po talaga ang dapat patalsikin sa pwesto. Alam ng taong bayan kung sino yung politikong hindi nagtatrabaho at puro nakaw lang ng pera ng mamamayang Pilipino yung alam. Diba? So ngayon, ituloy pa natin. Napabagsak nyo ba? Ha? Hindi. Bakit? Kasi, mga tanga kayo. Diba, mga bobo? Alam nyo mga kababayan, si Kiko Barsaga, kilalanin nyo ng mabuti. Ha? Kilalanin nyo kung anong klase, kung matino o abnormal o may topak talaga sa ulo. Kasi, kung hindi naman kayo kapamilya, hindi naman kayo member ng pamilya, at hindi naman kayo kamag-anak, hindi nyo kilala ang pagkatao niya. Ha? Kayo, yung mga pumupuri kay Kiko na mga vlogger, wala yan. Nakikisaw-saw. Kasi mga bobo. Maliban sa bobo, mga tanga. Di ba? Ay, nakalive ako. Di ba? Ganyang kamangmang. Ilan yung, ano sabi ni Kiko? People power daw. Di ba? People power. Ilan ang nagsasabi sa comment niya? Sasama kami dyan. Sasama kami. Yung sumama, ilan? 200 na tanga. Mas marami pa yung nag-comment na sasama, pero sa totoo, yung sumama doon, wala sa bilang ng mga totoong nag-comment. Alam nyo na ngayon kung gaano karami yung mga DD-shit. Alam nyo na yung bilang nila. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, ito masakit na katotohanan. Hindi lahat ng taga Davao sumusuporta sa mga Duterte. Hindi lahat ng mga taga Mindanao gusto yung naging pamamalakad ni dating Pangulong Duterte nung panahon po ni Digong. Kaya nga po sa totoo lang, yung mga sumusuporta kay PBBM, napakarami po niyan. Yung iba hindi nga lang talaga nagko-comment mga kababayan at pumapatol sa social media, mga tahimik lamang po. Yung iba mga Marcos loyalists. Kaya nga kung mapapansin ninyo, magtataka kayo. Minsan magsasagawa. Halimbawa mga kababayan, halimbawa may isang Marcos loyalist na maglalabas ng kanyang saloobin
Magugulat na lang kayo minsan mga kababayan, halimbawa merong rally yung mga Marcos loyalists, kahit biglaan yung rally, kita nyo naman kung gaano po karami yung mga Marcos loyalists mga kababayan. Kahit biglaan yung rally samantalang yung mga DD-set, kailangan nila magsagawa pa ng ilang panawagan. Halimbawa, 1 week before yung rally, ginagawa na po agad nila yung panawagan. Kasi nga alam nila na yung iba mga nagko-comment do sa mga Facebook page dyan, na mga bumabatikos kay presidente, yun po talagang mga dami account lang. Dahil nga alam naman po natin talaga kung sino yung totoo, na may mga troll farm dyan, na mga inaalagaan, gumagastos ng malaki para lamang po mga kababayan para lamang po sirain ang imahe ni presidente at siraan yung kanyang gobyerno. Pero kung titingnan nyo ng aktual, wala po talaga. Hindi nila kayang magmadami, kaya nga sumasama sila doon sa rally ng may rally para masabi mga kababayan na malakas po sila. Pero kung titingnan nyo, konti lang talaga yung ibang mga DD-shit dyan. Hindi ko naman po nila lahat. Anyway, tuloy po natin. Kasi alam ng mga tao na bobo si Raulo yung nagtawag ng people power. Ganyang kabaliw si Kiko. Kita nyo nga, ang sinabi niya, Forbes Park, anong ginawa nyo? Hindi na kayo sa Dasmariñas Village. Tapos anong sabi ng mga tangang vlogger? Iniligaw daw si Secretary Remulla. Paano niligaw? Natutun niya sa Forbes Park yung mama. Yung mga tanga na mga hinila ninyo sa rally, na mga patay gutom. May nangyari ba na babagsak niyo ang gobyerno? Hindi. Kasi nga, mga wala kayong utak, mga bobo. Di ba? Eto mga kababayan, akong titingnan nyo, paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo kasi ito may nangyari po talaga. Tandaan nyo po ba mga kababayan, 1 attempt lang kami nagsumubok na mag-rally. Yung Sara Resign rally, mag-resign po siya sa DepEd. Ano po ba nangyari? May pinuntahan ba? Wala. Nagtagumpay ba mga kababayan yung mga vlogger na mapatalsik itong si Sara Duterte dun po sa DepEd bilang sekretary? Siyempre, 1 attempt lang yon, pero kita nyo naman po yung pinuntahan. May naging resulta, nag-resign sa pwesto, bumaba sa pwesto. Actually, hindi nga siya bumaba sa pwesto Talagang tinanggal po siya sa pwesto, binigyan lamang po siya di umano ng graceful exit. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yun mga kababayan ang tinatawag na rally. Hindi yung rally ng mga didisit na ilang beses nang sinubukan pero walang nangyari. Ina ninyo, gusto nyo pagbabago. Sarili nyo, hindi nyo mabago-bago. Tama. Hoy, akin to, sausawan ko to. Kamangho din sausawan ko. Yan, ayoko na may sumasawsaw din na sausawan ko. Tulo ko lang yan. Kamaya tayo mag-usap, naka-live ako Kaya tigil-tigil lang. Ay, grabe. Totoo yan. Ang pag-usapan natin, anong aksyon ang gagawin sa mga magnanakaw? Mga bobo. Hindi lang ng mga totoong nag-comment. Kasi, alam ng mga tao na bobo si Raulo yung nagtawag ng people power. Pinsan niya yun Pinsan niya yun. Ganyang kabaliw si Kiko. Kita nyo nga, ang sinabi niya, Forbes Park, anong ginawa nyo? Hindi na kayo sa Dasmariñas Village. Tapos anong sabi ng mga tangang vlogger? Iniligaw daw si Secretary Remulla. Paano niligaw? Natutun niya sa Forbes Park yung mama. Mga kababae, sorry, umuulit gumaganon kasi, umi-slide kasi siya Yung mga tanga na mga hinila ninyo sa rally, na mga patay gutom. Ano to? May nangyari ba na babagsak niyo ang gobyerno? Hindi. Kasi nga, mga wala kayong utak, mga bobo. Di ba? Ina ninyo, gusto nyo pagbabago. Sarili nyo, hindi nyo mabago-bago. Hoy, akin to, sausawan ko to. Kamangho din sausawan ko. Yan, ayoko na may sumasawsaw din na sausawan ko. Tulo ko lang yan. Kamaya tayo mag-usap, naka-live ako Kaya tigil-tigil lang yung mga kahibangan nyo. Kahit na sinong maupong presidente ng Pilipinas,
Ang magnanakaw sa gobyerno, hindi nawawala. Tama. Ha? Hindi nawawala ang kahit na sinong kurap. Totoo lang, kahit na sinong ilagay nyo dyan. Ang mga magnanakaw, nasa gobyerno. Totoo yan. Ang pag-usapan natin, anong aksyon ang gagawin sa mga magnanakaw? Eh si Pangulong Marcos naman, ina-aksyon na naman, kinasuhan naman yung mga sangkot. Tama. Nakakanagot naman. O ano pinagpuputok ng butsin yung mga visit kayo? Ha? Sabi nyo, susugurin yung Forbes Park. Bakit? Para nakawan nyo yung mga nakatira doon? Kunwari, galit kay Kisaldi ko. Pero pag napasok nyo ang Forbes Park, papasukin nyo na yung mga ibang subdivision doon. Eh, may mga gago pala kayo, kunwari pa kayo. Yan mga kababayan, yan yung iniiwasan natin na mangyari. Doon po sa possible na rally na gagawin po nila. Ano po yung ginawa nila kahapon? Kung sakali nga naman na napasok po nila, yung Forbes Park, mga kababayan, ang gagawin nga nung iba, baka mamaya, mamasok ng bahay ng may bahay. Magnakaw ng kung ano mananakaw nila doon. Katulad nung ginawa nila mga kababayan, wala akong pinapangalanan dito katulad nung ginawa nila doon sa Sogo. Baka mamaya, yung mga yan, maratrat yan doon. Di kasalanan pa ng gobyerno kasi sa gobyerno nila isisisi. Samantalang ang nanawagan po niyan, yun nga sabi nga ni Nino Barsaga, yung pinsan po niya na may saltik. Anyway, tuloy po natin. Lalo na yung matabang lalaki kahapon salita ng salita na hindi daw bakit daw pinoprotektahan ng mga pulis ang mga nakatira doon? Mga animal pala kayo. Private na pribadong subdivision yun. Natural. Nandun ang pulis. Ang pulis, hindi kalaban ng taong bayan. Nagpoprotekta sila para mapanatili ang kapayapaan sa ating bansa. Hindi sasabihin ninyo, bakit yung mga magnanakaw hindi huli? Bakit? May nalabas na bang court order na arestuhin ang mga yan? Hindi porque sinabing magnanakaw yung tao, pag wala pang court order at wala pang ebidensya na magpapatunay sa korte, hindi pa sa naaresto. O sasabihin ninyo, kasi mayayaman. Kahit ang taong mahirap, pag may on-the-spot ka gumawa ng crime, aarestuhin ka. Tama. Pero kung wala ka pang warrant, at allegation pa lang yan, under investigation ka. Ganon ang proseso ng batas. Ang palitan dapat dyan sa batas natin, alam nyo kung ano? Huwag hahayaan ang mga tao na siraulo na nagpapanggap na may utak na pumasok sa Kongreso o sa Senado. Dapat idaan sa psychiatrist. Ito si Kiko. Hinahamon kita, Kiko. Insan, hinahamon kita ng psychiatrist tayong dalawa. Pa-psychiatrist tayo. Willing ka bang humarap sa psychiatrist? Naka-live. Kung gusto mo, Miyerkules pupunta ako ng mental. Magkita tayo sa mental hospital, magpa-check up tayong dalawa, magpa-test tayong dalawa, para malaman kung matino ka ba. Ayan. Oy, Kiko Barsaga, hinahamon ka ng pinsan mo. Eto, ikaw, congressman ka. Etong si Best Nino Barsaga, ano lang to, simpleng tao lang to. Ngayon hinahamon ka ng pinsan mo. Magpatingin kayo ng utak nyo. Ang tanong, kakasakaya, papayag kaya si Kiko Barsaga? Eto, matik yan mga kababayan, pagka nagpa-psychiatrist, etong si Nino Barsaga, syempre naka-live yan. Lagi pa naman yan, pagka pinaka-importanting moment, laging naka-live mga kababayan. Ngayon, ang tanong kung papayag, ito pong si Nino Barsaga. Kasi biruin nyo hindi po talaga mga kababayan, wala po talagang tao na nasa tamang pag-iisip ang magyayaya na mag-rally dun po sa harap mga kababayan ng Forbes Park. Kasi nga, alam naman po natin na may mga kaya po yung tao doon. Sa tingin nyo ba mga kababayan, isipin nyo po kung sakaling na nabuwag ng mga nag-rally kagabi, yung pong hilera o line ng mga pulis at nakapasok sila sa loob at nagsisigaw sila doon. Nagbato-bato halimbawa sila doon ng mga bahay. At aksidente na siyempre naakit sila dahil malalaki yung bahay doon. Pinasok nila ngayon tapos nagnakaw sila doon.
Nahuli sila ng mga nakabantay doon, ng mga bodyguard o security guard, ng mga tao na naando doon at may nadisgrasya sa kanila. Sa tingin nyo, sasaluhin ni Kiko Barsaga yung pananagutan yan? Sa tingin nyo, ipapagamot ni Kiko Barsaga yung mga ano dyan? O kaya halimbawa ipapalibing yung mga na-aksidente dyan? Sa tingin nyo, gagawin ni Kiko Barsaga yan? Hindi! Kasi nga kung nagawa nga ni Kiko Barsaga na maglaro ng computer game habang kayo ay nagrarally, sa tingin nyo, sasamahan kayo ni Kiko Barsaga pagka nakulong kayo dyan sa pagpasok ninyo ng trespassing dyan sa isang pribadong subdivision? Siyempre walang sasalo sa inyo dyan. Kaya yung mga DD-shit, mag-isip kayo na maraming beses. Yang pinaggagawa ninyo, hindi ninyo kapakinabangan yan. Kapakinabangan yan ng mga politiko na nasa likod ng mga pagrarally ninyo. Anyway, tuloy po natin. Birayin yung pinagsalita nyo sa stage kahapon. Pinaakyat nyo sa entablado si Kiko Barsaga doon sa Raha Sulaiman Park kahapon. Pagdating doon, kaway-kaway, tapos wala na. Lumusot na tayo sa Forbes Park. Ano nangyari? Iniwan din kayo sa area ni Kiko. Diba? Diba? Iniwan kayo sa ere. Diba? Kasi alam ni Kiko na yung mga follower niya na sumama doon, mga tanga, mga bobo. Diba? Ginamit lang kayo ni Kiko para siya ay mapag-usapan. Para masabi na malakas siya sa social media. Ganon kamangmang ang pinsan ko na autistic. Autistic. Ganon kasi na ulo yan. Yung mga nagagalit sa akin dyan, alam nyo, lumamon muna kayo. Puro kayo rally, puro kayo babagsak sa gobyerno. Wala naman kayo malamon mga patay gutom. Nabago nyo ba ang gobyerno? Hindi. Bagkos, Pangulo pa rin ng Republika ng Bansa ang pinapatalasik ninyo. Puro kayong ngak-ngak, mga gago. Lunes na lunes, mga ihod di puta kayo. Mga inutil naman ng mga bayag nyo, kagaya nung kasama ko rito, na sundalo, bagsak din ang bayag. Ano ba pangalan? Big Pilagyo? Magpalo kayo rito. Ha? Ipalo niyo yung account niya, ang pangalan ng account niyan Kalagalag. Di ba? Yan, sundalo yan. Pero maliit ang titi niyan. Oo. Yan ang bantay ko. Bantay ko, hindi ko jowa yan, ha? Matanda na yan. Pero inyo, no? Putik. Durog na durog si Kiko Barsaga dito kay Nino Barsaga. Pero inyo, paano uubra? Yung mga rally ng mga DD-shit, kung si Kiko Barsaga, kay Nino Barsaga pa lang, durog na mga kababayan. Pero inyo, tawagin ba namang, ito pasintabi po dun sa ibahan na may mga ganong klaseng karamdaman. Ito naman po ay hindi patungkol po sa inyo, patungkol po ito doon sa pinsan ni Kiko Barsaga na ang nagsabi po mismo ay yung pinsan niya po na si Nino Barsaga. Na autistic daw yung kanyang pinsan na kumaway-kaway nga lang naman sa entablado kahapon, bilib na bilib. Yung mga DD-shit, alam niyo po ba sa totoo lang mga kababayan, yung isang nagsasalita doon, hanggang ngayon chat pa ng chat sa akin yun. Yung isang nagsasalita doon, tinatanong ko saan yung location ko. Hindi ko na sinagot kasi nga, alam niyo sa totoo lang, ang pagkakaibigan may limitasyon yan. Pag alam mo na hindi na maganda yung pakiramdam mo, wag mo nang pansinin. So parang ganon mga kababayan, yung nararamdaman ko sa kaibigan ko na yun. Kasi nga, kahapon, proud na proud pa na in-announce itong si Kiko Barsaga. Ang nangyari, kumaway lang, pagkakaway lang mga kababayan, biglang baba ni Kiko Barsaga at sinasabi na lumusob na daw doon sa ganong lokasyon. Ang problema nga, habang nagrarally, nagsisisigaw yung iba mga DD-shit, hindi na mahanap sa eksena etong nagpasimuno ng rally. Yun pala, naando doon sa bahay at naglalaro na ng computer games. Anyway, tuloy po natin. Si Kiko kagabi tawa. Pinakikinggan ko si Kiko. Sabi ko, putres, wala sa hulog yung mga pinagsasabi. Paano ka nga? Alam mo, Kiko? Nakinig ka, Kiko. Paano kasi seryosohin ng mga tao?
Paano ka paniniwala sa'yo ng people power na panawagan mo? Eh sa mga galaw mo, alam na booking na may sira ang ulo mo. Ha? Durog. Eh yung mga vlogger na defender mo, alam ba na sira ulo ka? Alam ba na may topak ang ulo mo? Hindi, kasi hindi ka nila kilala in person. Baliw ka. Tandaan mo yan. Nasa lahi nating mga barsaga ang may topak. Huwag kang magmarunong, tarantado. Lagyan ko sili ng mata mo. Gago. Putik. Maawa ka sa mama mo. Maawa ka kay Ate Jenny. Tarantado. Puro kahiyan na lang ang binibigay mo. Visit ka. Huwag ka na magpasok sa politiko. Utang ina mo. Mag-resign ka na bilang congressman. Bilangin mo na lang yung bulbul mo. Visit ka. Dahil may topak ka. Sira ulo ka. Durog. Kilala kita, Kiko. Isa kang baliw. Yung mga follower mo, hindi nila alam na may topak ka. Kasi nga, kauri mo rin tanga. Yan ang mahirap sa yung putang ina ka. Puro ka resign, people power, wala kang magawa, wala kang pakinabang sa kongreso. Sayang yung pasahod sa yung putang ina ka. Puro kang ngak-ngak. Imbis yung mga kapulisan natin kahapon, nasa opisina, nasa barracks, kasama ang pamilya, naglaan ng oras sila para ibantay yung kabaliwan mo. Ang ina ka. Laki ng pagkasaltik ng ulo mong iyuti puta ka. Ha? Gago. Kala mo matino ka. Sira ulo ka. Laki ng topak mo. Getche. Araw-araw inutil ka. Puro kayo ang binibigay mo sa pamilya. Wala ka nang ginawa kundi puro kalitsihan. Pati yung isang kaibigan kong vlogger, kung ano nang pinagpupost mo, nananahimik yung isa ron. Winawalang hiya mo. Ay, kilala ko Ginamit mo yun. sa katarantaduhan mong putang ina ka. Ina mo. Tarantado ka. Inutil ka. O yan, mga kababayan. Kita nyo naman. Kung yung mga DD-shit at yung iba mga sumusuporta kay Kiko Barsaga ay bilib na bilib po kay Kiko Barsaga pagdating po mga kababayan sa pinsan niya po na si Nino Barsaga. Kasi sa totoo lang mga kababayan nung nabubuhay po itong si dating congressman Elpidio Barsaga, yun po talaga masasabi natin na magaling na kongresista po yun. Kaya nga po parang hindi po nagmana yung anak niya po sa kanya kasi kung titingnan po natin, yun po talaga ay may solidong paninindigan. Parang katulad ng kay Nino Barsaga. At saka kung makikita nyo, yung congressman na yun talaga yung pinakakahawid ni Nino Barsaga mga kababayan. At yun talaga, may paninindigan yun. Hindi po katulad ni Kiko Barsaga na nauudyokan. So ngayon, nung nabubuhay pa po yun, kung matatandaan nyo po, di ba, nung panahon ng election 2022, ipinahiya po ni Kiko Barsaga yung kanyang tatay sa harap ng maraming tao dahil habang nagsasalita yung kanyang tatay, bigla pong umakyat etong si Kiko Barsaga na parang ang alam nyo yung gawain na hindi normal na gawain ng isang matinong tao. So ngayon kung titingnan po ninyo, kung meron man mas nakakakilala sa pamilya Barsaga, walang iba po yun kung hindi eto pong si Nino Barsaga. Kasi kada may okasyon mga kababayan, birthday ni Nino Barsaga, lagi po siyang pinapapunta at tinatawagan noong kanyang tito na si Elpidio Barsaga. Yun po yung dating congressman na talagang magaling. Kaya hindi rin po natin maikakaila na mas kilala niya yung kanyang mga pinsan kaysa po dun sa mga sumusuporta kay Kiko Barsaga. So ngayon, doon sa mga kababaeng Pilipino po natin, sana pag nanawagan ulit ng Mimol Mawer, etong si Kiko Barsaga, abay matauhan na kayo. Kasi hindi po biro yung mga lokasyon na pinagdadalhan sa inyo
ni Kiko Barsaga, baka mamaya doon na kayo dalhin sa lokasyon kung saan masyadong delikado na. Kasi dito pa nga lang mga kababayan, sa Forbes Park, kung nakapunta po sila dyan at nakapasok sila dyan at nanggulo sila dyan, pwede pong malagay yung kanilang buhay sa alanganin. Dahil alam naman po natin na araw ng linggo yon, yung mga tao mga kababayan syempre pagod sa mga trabaho po nila at nagpapahinga yung iba sa kanilang mga tahanan. So kung nagkataon na ginulo po ng mga nagrarally na yan, yung mga bahay ng mga tao na nagpapahinga na yon, baka po mamaya may mangyari pong hindi maganda sa kanila. At yan naman po mga kababayan, possible talaga na mangyari kung sakaling napasok nila yung private na subdivision. So kayo, mga kababayan, kung titingnan nyo po, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa hamon ni Nino Barsaga sa kanyang pinsan na si Kiko Barsaga na sabay po silang magpa-psychiatrist. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan.